Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hana, kasalukuyang naninirahan dito sa lugar ng Bacoor, Cavite. Nainganyo akong magbahagi ng kwento hango sa tunay at sarili kong karanasan kasama ang aking mga magulang noon, patungkol sa naging kapitbahay namin noong kami ay nangungupahan pa lamang sa isang lugar sa Kabisayaan. Hindi ko na lamang papangalanan pa yung lugar na ito bilang respeto na lamang sa mga naninirahan ron at sa kadahilan ng sibilisado na ang lugar na yon sa panahon natin ngayon. Taong 1997 nang mangyari ang kaganapang ito, mga kagiliw. Tandang-tanda ko pang nasa edad 15 anyos pa lamang ako ng mga panahon yon at nag-aaral pa ng sekundarya. Nang mga sandaling ito ay halos magdadalawang taon pa lamang kaming nakatira sa bahay na inuupahan ng mga magulang ko. Masasabi kong maayos naman ang bahay na tinitirhan namin, kahit nagawa pa lamang sa kalahating bato mula sa baba at kahoy naman pataas ang bahay na naupahan namin na yon. May mga kapitbahay naman kami pero hindi ganun kalalapit ang mga ito sa bahay. Kumbaga po, may pagitan ng mga bahay-bahay na nakatirik ron at kanya-kanya ang mga taong naninirahan ron na para bang wala ka lang ding kapitbahay. Inbang nasa parang village ka naninirahan. Iilan lamang ang mga nakilala mo o nakakausap mo. Dahil halos lahat ng taong naninirahan ron ay may kanya-kanyang trabaho. Ganoon po ang sistema sa lugar na tinitirhan namin, mga kagiliw. Nasa mismong bayan na ang inuupahan namin at ilang minuto lang naman ng lakaran ay mararating na namin ang mataong parte at palengke ng bayan na yon. Kaya naman ni konti ay walang kababalagang sumagis sa isipan ko na posibleng mangyari sa amin. Bata pa lamang ako ay palipat-lipat na ng bahay na inuupahan ng aking pamilya. Kung saang lugar madestino ang aking ama, doon kami nangungupahan dahil sa estado ng kanyang trabaho. Isa pa, malapit lamang siya sa papasukang trabaho at sa gayon na rin na hindi kami malayo ni inay sa kanya. Madalas kasi ay umaabot ng ilang taon ang pananatili ng aking ama sa lugar na pagtatrabahuhan niya at matagal-tagal din siyang malalayo sa amin ni inay kung hindi kami sasama at titira malapit sa pagtatrabahuhan niya na yon. Ayaw din naman ni itay na malayo sa amin ng matagal kaya ganoon na lamang ang nakasanayan namin noong bata pa lamang ako. Pero nang lumaki na ako at nagkaroon na ng mga kapatid, ay nagkaroon din naman kami ng sariling bahay at lupa, Sir Seth. Naisip din siguro ng mga magulang ko na walang magandang mangyari kung patuloy pa rin ang pangungupahan namin kahit na may kapasidad naman ang aking ama at ina na magpundar ng sarili naming bahay. Balik na tayo sa kwento. Hindi ko na lamang isasama sa kwento kung ano ang trabaho ng aking ama. Gawa ng hindi naman sa pinagtatrabahuhan niya nangyari ang karanasan namin. Nga pala, tawagin na lamang natin sa pangalang Lando ang aking ama at Beth naman ang aking ina. Dahil sa nakasanayan ko na ang paglipat-lipat namin ng tirahan, kaya naman bata pa lamang ako ay hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin ang mga bagay-bagay na yon, lalo na sa pakikipagkaibigan. Dahil alam ko namang darating rin ang araw na lilipat na naman kami sa ibang lugar at paniguradong makikipagkilala na naman ako at makikisalamuha sa ibang lugar. Isang araw, pagka-uwi ko galing sa eskwelahang pinapasukan, masaya akong sinalubong ng aking ina. Sinabi niya sa akin na magkakaroon na umano ako ng kapatid.
Nang marinig ko yun ay hindi ko napigilang mapalundag sa tuwa. Umabot na lamang kasi ako ng sekundarya ay hindi pa rin ako nagkakaroon ng kapatid noon. Kaya naman isang himala talaga ang nangyari kay nanay. Simula kasi nang ipinanganak ako ay nagkaroon ng komplikasyon ng matres ng aking ina. Kaya't hirap nang magbuntis si nanay. Isa pa, mababa ang matres niya. Isa rin yon sa mga pinoproblema nila. Dahil kahit nakailang beses nang nagpapahilot ang aking ina sa manggagamot para itaas ang matres at magpatingin sa ospital noon, bigo pa rin silang makabuo ulit ng aking ama. Pero kahit ganun pa man ay patuloy pa rin kaming umaasang magkakaroon ako ng kapatid noon. At noon ngang ibinalita sa akin ni ina ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao, laking tuwa ko talaga. Dahil sa likas na sa akin ng pagiging madaldal at makwento ay sinabihan ako ng aking inang huwag akong mag-iingay. Isosorpresa umano namin ang aking ama pagka-uwi nito. Sige po inay, huwag kayong mag-alala. Hindi ako mag-iingay, pangako yan. Hindi mapawi ang ngiti sa mga labi ko na nagwika sa aking ina noon. Masayang nagwika si nanay na mabuti naman umano. Dahil paniguradong matutuwa at masosorpresa ang aking ama sa oras na malaman nito ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Sinabihan ko siyang paniguradong matutuwa talaga siya dahil noon pa man ay gustong-gusto na nitong magkaroon ako ng kapatid. Kinagabihan, nang makauwi na si tatay galing trabaho, masayang ibinalita ng aking ina ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tulad nga ng aming inaasahan noon, masayang-masaya ang aking ama matapos niyang malaman ito. Dahil sa tuwa niya, napayakap siya sa amin. Sa wakas ay madadagdagan na ang pamilya namin at matutupad na ang matagal niyang hinihiling noon. Matapos naming napag-alamang magdadalang tao ang aking ina ay doble-doble na ang pag-iingat at pag-aalaga namin sa kanya. Ayaw na ayaw naming magbubuhat ng mabibigat siya. Makalipas lamang ang ilang linggo ay isinama ako ng aking ina na magtungo sa klinika para magpatingin sa doktor. Paglabas pa nga lang namin ng bahay noon, napansin ko ang kalapit bahay namin na pinapaupahan rin. Maraming mga nakaabang na mga kagamitan sa labas ng pinto noon. Mukhang may bagong lipat na yo. Oo nga eh. Tara na, bilisan mo na dyan nang makauwi kagad tayo na maaga. Pagmamadali ni inay. Matapos ko makapagsuot ng tsinelas at naisara na ng mabuti ng aking ina ang pintuan ng bahay, naglakad na rin kami kaagad noon. Habang naglalakad, ay muli ko pang tiningnan ang kalapit bahay namin. Nakita ko ang isang matandang babaeng nakatingin sa amin ni inay. Agad namang pumasok sa isipan ko na baka siya ang mangungupahan ron. Makalipas ang mahigit kalaating oras na paglalakad namin ni inay ay narating na namin ang klinikang pag-check-upan niya. Nay, dito ka na lamang po kayo intayin sa labas. Tumango naman ito at sinabing mas mabuti pa nga dahil sandali lamang siya sa loob nun. Sa pagdaan ng ilang minuto, matapos masuri na si inay ay napag-alaman namin na mag-aapat na buwan na ang kanyang tiyan. Maging ang doktor na nagtingin sa kanya ay namangha ng bahagya sapagkat hindi halata sa tiyan ni nanay na nagdadalang tao ito. Maliit pa rin kasi ito at kahit anong tingin mo talaga ay hindi mo aakalaing buntis siya. Matapos magpa-check up ni nanay ay namili na rin kami ng mga pangangailangan sa bahay. Dumaan na rin kami sa pinagtatrabahuhan ng aking ama. Bumili si nanay ng merienda at sinamahan niya na ang aking ama para may mamimerienda nito. Pagkarating namin sa pinagtatrabahuhan ni tatay, nakipagkwentuhan pa si nanay sa asawa ng isa sa mga katrabaho niya. Kung kaya naman magtatakip silim na nang makauwi kami. Habang naglalakad na nga papunta sa bahay na inuupahan namin, may matandang babae ang naglakad papasalubong sa amin noon. Nakita kong kulubot na ang balat nito. Dala ng katandaan siguro. Nakayuko na kong maglakad na para bang isang kuba.
Habang papalapit kami ay nararamdaman kong kakaiba ang presensyang dala ng matandang yon. Para bang nakakatakot yun habang pinagmamasdan. Matalim rin ito kung makatingin. Partikular na sa tiyan ng aking ina. Napakunot noo ako at nagtataka kung bakit ganoon na lamang ito kung makatingin nun. Magtatanong na sana ako sa aking ina nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang humarang sa daraanan namin ang matandang yon. Ilang sandali pa itong nakatitig sa tiyan ng nanay at kung hindi pa ito tinanong ni nanay kung ano ang kailangan niya, hindi pa ito magsasalita. Ano hong kailangan niyo, Nay? Magalang na tanong ng aking ina. Nay kasi talagang tawag ni inay sa mga mas nakakatanda sa kanya. Tanda ng paggalang niya sa mga ito. Hindi kagad nakasagot ang matanda na para bang may halak ito sa dibdib. Kahit na bumuka ng bibig niya ay wala pa ring boses na lumalabas doon. May alam ka bang mauupahan dito, iha? Sabi ng matanda. Dahil sa hindi naman palalabas ng bahay si inay ay umiling ito at sinabing wala. Si inay kasi yung tipo ng babaeng taong bahay lamang talaga at walang pakialam sa paligid niya. Ni hindi nga ito naglalalabas at nakikipag-usap sa mga kapitbahay namin noon. Mahiyain din kasi ito. Ay, wala po, Nay, baka dun po sa kabilang kalye meron. Sagot naman ng aking ina noon. Sandali akong natigilan at napapaisip. Dahil parang pamilyar sa akin ang itsura ng matanda. Para bang nakita ko na siya. Hindi ko nga lang maalala kung saan ko siya nakita o nakasalubong noon. Nakailang ulit pa na nagtanong ang matanda kay inay hanggang sa sinabi ng matandang napakabango umano ng nanay ko noon. Tinanong din niya ito kung ano ang pabangong gamit niya. Dahil sa mahiyain si nanay at ayaw niya magbasto sa kausap. Kaya naman kahit naramdam kong gusto niya nang iwan ang matanda, ay patuloy pa rin siya sa pagsagot nito. Kinalabit ko ang aking ina at sinabihan ko siyang magpatuloy na kami sa paglalakad. Nakakailang minuto na rin kasi kaming naroroon sa gilid ng daan. At kung ano-ano lang naman ang tinatanong ng matandang iyon. Nang tumagal-tagal pa ang pag-uusap nila at matitigan ko ng maigi ang matanda, saka ko pa lamang siya namumukhaan. Siya yung matandang babaeng nakita ko kaninang umaga lang. Kaya naman napakunot noo ako at napapaisip ako noon kung bakit pa siya magtatanong kung siya naman ang mangungupahan sa kalapit bahay namin. Baka hindi niya nagustuhan yung paupahang malapit sa amin. Kaya maghanap pa siya ng iba. Wika ko sa isipan ko nun. Pero teka, bakit ayaw niya ron? Maganda naman yung bahay na paupahan na yun Muling sambit ko. Nang mapansin kong pasulyap-sulyap ang matanda sa tiyan ni nanay, ay muli ko na namang sinabihan si nanay na umuwi na kami. Nagkunwari na lamang akong masakit ang tiyan ko at gustong-gusto ko nang magbawas nun. Nay, bilisan niyo na pong maglakad. Kanina pa talaga sumasakit yung tiyan ko Dalian niyo na po. Nang hilahin ko nga si nanay ay napilitan na siyang magpaalam sa matandang kausap niya. Habang naglalakad na kami ay muli ko pang sinipat ang kinaroroonan ng matandang yon. Sa maniwala man kayo o hindi, kitang-kita ko na sumama ang tingin ng matanda sa akin. Nanlilisik at namimilog pa ang mga mata nito. Nang mga sandaling yon ay nakaramdam na ako ng kaba at takot sa matanda. Kaya naman hinawakan ko ang aking ina at sinabihang magmadali na kami. Alam kong hindi sumasakit yung tiyan mo. Bakit ka ba nagmamadali umuwi Tanong sa akin ni nanay. Kasi nay, kanina ko pa po napapansin panay yung tingin sa tiyan ng matanda. Tsaka may kakaiba akong nararamdaman sa taong yon. Parang meron siyang hindi magandang binabalak.
Tugon ko sa kanya. Natawa ng bahagya ang aking ina at sinabihan akong huwag pag-isipan ng hindi magandang matandang yon. Dahil mukha naman umano itong mabait. Isa pa ay nagtatanong lamang umano sa kanyang matanda nun. Sinimangutan ko siya at sinabihang huwag masyadong magtiwala. Dahil hindi lahat ng mga nakakasalamuhang tao na mabait ang ipinapakita ay mabait talaga. Merong ibang pagbabalat kayo lamang ang pinapakita nila. Siraulo ka talagang bata ka. Kasabihan ko yung sinasabi mo ah. Ako pa talagang sinabihan mo ng ganyan ha. Basta po, bilisan nyo na lamang maglakad na eh. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko sa matandang yan eh. Tugon ko. Madilim na nang makauwi kami ni inay sa bahay. Kung kaya't hindi na nakapagluto pa ng ulam ang aking ina. Inutusan niya na lamang ako na muling lumabas ng bahay para bumili ng lutong ulam. Agaran naman akong tumalima sa utos niya para makapaghapunan na kami. Pagkalabas ko ng bahay, nakita ko sa hindi kalayuan ang matandang babaeng humarang sa amin kanina lang. Tila ba nagmamasid ito sa inuupahan namin? Kahit na nakaramdam ako ng bahagyang takot ay dinaanan ko na lamang ito at tuluyan nang bumili ng ulam nun. Pagkabalik ko, laking pagtataka ko nang makakita ako ng malaking daga sa harap ng tinutuluyan namin na yun. Napakalaki nito na parang kasing laki na ng pusa. Sa gulat ko ay nagsisisigaw akong itinaboy ang daga palayo sa pintuan ng bahay. Sa kadahilan ng dahan-dahan na itong gumagapang papasok. Pagkabugaw ko sa daga na yun ay lumingon yun sa akin na para bang may sariling pag-iisip. Saglit pa akong napaatras na makita kong pulang-pula ang malaki nitong mga mata. Nakakalbo na ang balahibo sa katawan. Nakakadiri talagang tingnan yon. Halatang dagang kanal. Sa gulat din ng daga ay mabilis itong kumaripas ng takbo palayo. Mabilis kong tinawag ang aking ina nang makalabas naman siya. Sinabi ko sa kanya yung nakita kong malaking daga nun. Laking pagtataka naman ni inay kung paano raw magkakaroon ng malaking daga sa parte ng tinitira namin eh. Wala namang imbornal o kanal malapit ron para pagbahayan ng daga. Dahil sa hindi nakita ng aking ina ang daga ay hindi siya naniwala sa akin. Anya pa, baka pusa lamang umano ang nakita ko at namamalikmata lamang ako noon. Pero nay, totoo po talaga yung sinabi ko eh. Ay nako, tumigil ka na nga. Pumasok ka na sa loob ng bahay para makapaghanda ng pagkain. Napasimangot na lamang ako at hindi ko na pinagpilitan pang paniwalaan ako ni inay sa mga sinabi ko. Pero tiyak ako na hindi ako namamalikmata at hindi talaga pangkaraniwang daga ang nakita ko noon. Habang naghahapunan kami ay nasabi ko din sa kanya na nakita ko ulit ang matandang kumausap sa kanya sa daan. Dami mo na lang napapansin sa paligid. Malamang at baka may nagturo sa kanya na may paupahan dito. Wika ni inay matapos kong sabihin sa kanyang tungkol sa matandang yon. Parang sinusundan niya kasi tayo, nay. Nakatingin pa siya dito sa bahay. Sambit ko pa. Kumain ka na nga lang dyan nang matapos ka na at makapagpahinga na tayo. Hindi na ako sumagot pa kay inay. Minadali ko na lamang ang pagkain dahil kahit kailan talaga ay mukhang hindi ko mapapaniwala ang aking ina. Magmula ng araw na yon, gabi-gabi na kaming nakakarinig ng mga pusang nag-aaway sa labas ng aming bahay. O hindi naman kaya ay sa bubungan namin. Minsan pa'y hindi makatulog ng maayos si inay dahil sa ingay ng mga ito. Nagkakalabugan na kasi ang bubungan at dingding namin pero para bang kami lamang ang nakakarinig sa ingay na yon. Sa tuwing tinatanong namin ng mga kapitbahay namin kung may namamataan silang pusang nag-aaway sa labas ng bahay, wala naman umano silang napapansin.
Sa tuwing lumalabas naman ang aking ama para patahimikin ang mga pusang naririnig namin nagtataka siya dahil nag-iisang pusa lang parati ang nakikita niyang nag-iingay sa labas ng bahay namin. Pero ang boses ng pusang naririnig namin ay tiyak naming dalawa ito at nagsasagutan pa. Dahil sa abala ang ama ko sa kanyang trabaho at si inay naman ay sa bahay lang, hindi na lamang namin pinagtuunan pa ng pansin ang mga pusang naririnig naming nagbabangayan. Ilang araw lang din ang nakalipas ay nalaman namin na ang matandang babae na nagtanong kay inay ay ang siyang nangungupahan at nakatira sa kalapit bahay namin. Napag-alaman din namin na Rosana ang pangalan ng matanda. Nag-iisa lamang ito sa bahay na inuupahan niya. Sa kadahilan ng bihira lamang umuwi roon ang anak niyang nagtatrabaho sa malayo. Kumbaga, hinahatiran lamang siya ng mga kailangan niya sa bahay. Magmula na maging kapitbahay namin si Aling Rosana, halos kada madaling araw ay nagigisnan na lamang namin itong nagwawalis sa kanyang bakuran na parang nag-a-addict nun. Ikaw ba naman, di ba? Madilim pa ang kalangitan at paligid ay nagwawalis ka na. Panay na ang ikot at linis nito sa labas ng bahay niya. Sa tuwing pasikat na ang haring araw ay papasok na ito sa loob ng bahay niya at hapon na kung lalabas. Nakakapagtaka man ay hindi na lamang namin pinansin yon. Dahil baka dala lamang ng katandaan at baka nakasanayan na nito ang magwalis ng ganun kaaga. Nalaman din kasi ni inay na lumaki sa bundok ang matanda at nakababa lamang ito sa bayan ng mag-si-asawa ng mga anak nito at wala na siyang kasama sa bahay niya sa bundok. Mabait at magiliw naman si Aling Rosana. Maliban na lamang sa paminsan-minsang may mga kakaibang tingin itong ipinupukol sa amin ni inay. Minsan kasi ay nahuhuli ko siyang nakatingin sa tiyan ng aking ina. Tinititigan niya yun ng napakasama na para bang may binabalak siyang gawing hindi maganda. Isang hapon noon, nadatnan kong nasa labas ng aming bahay si Aling Rosana. Para bang may sinisipat ito sa loob ng aming bahay, gayong nakita kong nakasara naman ang pinto namin at ang bintana lamang ang nakaawang ng konti nun. Magiliw kong binati ang matanda at napansin kong may bitbit siyang mangkok na may lamang sa tingin ko ay tsampurado. Magandang hapon po, Aling Rosana. Anong ginagawa niyo dyan? Bagya pa itong nagulat nang magsalita ako na halatang hindi niya napansin ang paglapit ko. May ibibigay sana ako sa mama mo. Eto, naparami kasi yung pagluto ko ng tsampurado. Kaya naisip ko na bigyan na lamang kayo ng sa ganon ay hindi masira kung di ko man maubos. Mahabang tugon nito at iniabot sa akin ang mangkok na may lamang tsampurado nun. Hindi ko naman agad ito nahawakan sa kadahilan ng nakikita kong umuusok pang laman nun. Sige po, Aling Rosana. Kukuha lamang po ako ng malalagyan at mukhang mainit pa po yan. Wika ko sa matanda nun. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla niya akong pigilan at nagsalita. Sa susunod mo na lang ibalik ang lalagyan at hindi naman mainit ang hawakan nito. Sige na at nagmamadali din ako. Ipakain mo ito sa mama mo nang sa ganun ay lumusog yung sanggol sa sinapupunan niya. Sambit ni Aling Rosana at pilit na inaabot sa akin ang mangkok na may lamang umuusok-usok pa. Dahil naman sa taranta, napilitan na akong kunin sa kanya ang iniaabot niya nun. Kung hawakan niya kasi ito ay tila ba hindi nakakaramdam ng init dahil sa puwetan ng mangkok nakahawak ang kamay niya. Kaya naman sa gilid ng bunganga ng mangkok ko ito hinawakan ng sa ganon. Makuha ko ito sa kanya. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Agaran nang tumalikod si Aling Rosana at naglakad pabalik sa bahay niya. Salamat ho dito. Pasigaw na pasasalamat ko sa matanda pero para bang hindi niya na narinig ang sinabi ko at patuloy lamang ito sa paglalakad.
Dahil mainit ang hawak ko ay nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Dahil nabuksan ko na rin naman ang pinto namin noon. Medyo pabagsak ko pa nga itong nabitawan sa mesa dahil napapaso na ako. Tatawagin ko na sana si inay na makita kong tulog siya sa silid-tulugan namin. Dahil sa buntis nga si nanay ay hindi ko na ito inistorbo pa at hinayaan ko na lamang siyang matulog. Tinakpan ko na lamang muna ang tsampurado sa mesa. Saka ako nagbihis ng pambahay. Sa isip-isip ko noon ay iinitin ko na lamang ang pagkain kapag nagising si inay at kakain na. Makalipas ang 1 oras at kalahati ay nagising si nanay noon. Kasalukuyan akong nagsasaing ng panghapunan namin noon nang magtanong si inay kung ano ang mabahong naaamoy niya. Nagtaka naman ako at tinanong kung ano ang tinutukoy niya. May mabaho akong naaamoy. San ba galing yun at napakasangsang sa ilong? Nakatakip pa sa ilong na sabi ni inay kaya naman hinanap ko yung amoy ng sinasabi niya. Inakala ko pang dahil lamang sa pagiging sensitibo ng pangamoy ng buntis siya, kaya siya nakakaamoy ng mabaho nun. Kakahanap ko nga ay dumako ako sa tapat ng mesa. Doon ay nakaamoy ako ng masangsang na para bang may nabubulok na isda. Nang buksan ko ang tinakpan ko, ay nakita ko ang tsampuradong bigay ni Aling Rosana. Pagkabukas ko dito ay may bangaw pang lumilipad. Sa gulat at pag-ilag ko ay nasagi ko ang mangkok. Dahilan para tumapon sa mesa ang laman nun. Mas lalong umalingasaw ang napakabahong amoy. Kitang-kita naming inaamag na ito at may mga uod pang gumagalaw-galaw mula ron. Nakakadiri talagang tingnan ng tsampurado na kung titingnan mo ay parang dinuguang nilagyan lamang ng kanin. Sa kadahilan ng may mga buo-buo itong hindi namin malaman kung ano. Ano ba yan? Saan galing yan at nakakadiri naman? Bulalas ni inay at agad na tumakbo patungo sa lababo na akmang masusuka na. Linisin mo yan, magmadali ka. Bulyaw ni inay sa akin nun. Nandidiri man ay dali-dali akong kumuha ng pamunas para linisin ang tsampuradong natapon sa mesa. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit nagkaganon ang pagkaing bigay ni Aling Rosana. Habang pinupunasan at nililinis ko ang kumalat sa mesa, ay magkanda duwal-duwal ako dahil sa malalapot na likido nito. Matapos ko nga yung malinis sa mesa, ay hindi ko na napigilang hindi masuka. Nanindig talaga ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Sumakit ang sikmura ko dahil sa amoy. Nang tanungin ako ni inay kung saan galing ang pagkain yon, ay nagdalawang isip pa ako kung sasabihin ko sa kanya na kay Aling Rosana galing ang pagkain. Pero wala na rin akong ibang nagawa kundi sabihin sa kanyang totoo. Galing po yan kay Aling Rosana, Nay. Kakabigay niya lang po niyang kanina kaya hindi ko alam kung bakit napanis ka agad. Sinarado ko naman po maigi yung takip ko dyan. Hindi na kita ginising kanina dahil ang sarap ng tulog mo. Sabi niya kasi para sa'yo at kay baby yan kaya hindi ko kinain. Hindi ko talaga lubos maisip kung paano napanis kagad ang bigay ng matanda. Samantalang ilang oras pa lamang ang nagdaan magmula nang maibigay ito. At tiyak kong mainit pa talaga ang tsampurado ng mailapag ko sa mesa. Nalintikan na. Sinasabi na nga bang hindi normal yung matandang yan? Sabi ni inay. Nakita kong nagsalubong agad ang kilay niya at kinuha ang mangkok na pinaglagyan ng tsampurado. Dali-dali siyang naglakad palabas ng bahay. Mabuti na lamang at nakasalubong niya si itay. Magiling siyang binati nito at nagtanong kung saan pupunta si nanay at bakit may dala itong mangkok. Nakita kong huminga ng malalim si nanay na halatang pinapakalma ang kanyang sarili. Pinati si itay at sinabing isa sa oli niya lamang umano ang mangkok ni Aling Rosana dahil nagbigay ito ng pagkain.
Pero dahil nakauwi na si Itay ay ipagpapabukas niya na lamang umano ang pagsusoli ng mangkok na yon. Magdidilim na rin kasi ng mga oras na yon. Anong amoy yon at bakit mabaho dito? Tanong naman ni tatay. Nagkatinginan pa kami ni inay bago siya sumagot at sinabing napanis at nabulok yung isdang binili niya dahil nakalimutan niyang lutuin kaninang umaga. Dahil sa sinabing yun ni inay ay hindi na nagtanong pa si tatay. Natapos nga ang gabing yon na para bang wala lang nangyari. Sinabihan pa ako ni nanay na huwag ipapaalam kay Itay ang nangyari nang sa ganon ay hindi na magkagulo pa. Siya na rin umano ang bahalang kumausap sa matandang si Aling Rosana. Hindi ko man maunawaan noon ang nais iparating ni inay ay nanahimik na lamang ako. Na mga sumunod na araw ay pinuntahan ni inay ang bahay na inuupahan ng matanda. Nakailang tawag at katok si inay nun, pero wala pa ring sumasagot sa kanya. Pakiwari ko noon ay walang tao sa loob ng bahay. Nay, wala po yatang tao. Wika ko. Aling Rosana, lumabas ka dyan at may sadya ako sa'yo. Malakas ang boses na tawag ni nanay nun. Pero wala pa ring lumalabas at ni konting ingay mula sa loob. Wala talaga. Kaya naman nagpasya na lamang kaming umuwi na dahil wala namang tao nun. Sa inis ni inay ay nagpatiuna na siyang maglakad pabalik sa bahay namin. Bitbit ang mangkok ni Aling Rosana. Susunod na sana ako kay inay nang marinig kong lumangit-ngit ang bintanang nasa may pinto ni Aling Rosana. Kaya naman muli akong napabaling ng tingin sa bahay na yon. Nakita kong bahagyang bumukas ang pintuan. At nakita ko ang paris ng mga matang sumilip ron. Mabilis akong napaatras nang tumitig ito sa akin. Tiyak akong mga mata yon ni Aling Rosana. Sa kadahilanang kulubot na ang paligid nito. Saglit pa akong napatitig sa mga matang yon nang walang ano-ano ay bigla na lamang naging tila mata ng pusa ang kaninang mga mata ng taong nakita ko. Nanlilisik at namumula ang mga matang yon na animoy nagbabagang uling. Agaran akong nilukuban ng takot sa nakita ko at napatakbo pabalik sa bahay. Nagtaka pa si nanay kung bakit ako tumatakbo at napansin niyang namumutla ako noon. Hindi ko alam kung bakit ng mga oras na yun ay hindi ko nasabi kay inay ang mga nakita ko. Nagsinungaling ako sa kanyang parang wala lang. Siguro dala na rin ng takot na baka hindi niya ako paniwalaan gaya na lamang nung nasabi ko sa kanyang nakakita ako ng malaking daga. Dahil sa takot ko nga noon ay nilagnat ako ng mataas kinagabihan. Sumabay pa ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kung kaya ginabi na ng husto nang makauwi si Itay. Abalang-abala na si inay sa pag-aalaga sa akin kaya naman nakalimutan niyang isarang maigi ang pinto namin sa likuran ng bahay noon. Halos kumbulsyonin na ako umano dahil sa taas ng lagnat ko. Mabuti na lamang at naging maagap si inay at nalapatan agad ako ng gamot at tinulungan na siya ni Itay nang makauwi ito. Ayon pa kay inay, habang mataas ang lagnat ko at inaasikaso nila ako ni Itay ay panaka-naka silang nakakarinig ng huni ng kakaibang ibon. Napakalakas umano ng huni yon na para bang nasa loob lamang ng bahay namin ang ibon na yon. Pero nang hanapin ni Itay kung saan nagmumula ang tunog na naririnig nila, ay hindi naman nila matukoy kung saan. Hanggang sa sumapit ang alauna ng madaling araw. Patulog na sila ni inay nun dahil humupa na ang lagnat ko. Pero mainit pa rin ang aking katawan. Antok na si inay na mga oras na yon pero pilit niya itong nilalabanan dahil ayaw niya akong tulugan at baka tumaas na naman umano ang lagnat ko nun. Pakiramdam ni inay na mga oras na yon ay hinihele siya ng higaan.
At ilang saglit na lamang ay lalamunin na siya ng antok. Idagdag mo pang malamig ang paligid dahil sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Nang tignan niya si Itay ay masarap na ang tulog nito dahil sa pagod sa pagtatrabaho maghapon. Nang malapit na makatulog si Inay sa tabi ko ay ganoon na lamang ang balikwas niya nang makarinig siya ng napakahinang huni ng wakwak na para bang bumubulong na lamang ito sa tenga niya. Ramdam na ramdam niya umano ang mainit na hangin dumaan sa may tenga niya. Yun bang pakiramdam na may bumubulong sa kanya? Ganon na ganon ang nararamdaman ni Inay nun. Sa takot niya ay agaran siyang napabalikwas ng bangon at nagpalinga-linga sa paligid. "Lando, may aswang! Gumising ka!" sambit ni Nanay. Malakas ang pagkakasigaw niyang yon kaya naman nagising na rin ako. Pagkadilat na pagkadilat ko ng mga mata ko. Sumaktong nakapaling ang ulo ko sa may pinto ng kwarto namin. Doon ay kitang-kita ko ang matandang si Aling Rosana. Nakatayo at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin noon. Buhaghag ang mga buhok nito na halos bumalot na sa buong katawan niya. Basang-basa ang katawan ng matanda. Sa takot at pagkagulat ko ay nagsisisigaw ako dahilan para mabulabog ang buong paligid namin. Pagkasigaw ko ay kasabay nito ang mabilis na pag-alis ng matanda sa kinatatayuan niya. Bigla na lamang itong nawala sa paningin ko at kasunod noon ay ang paghuni ng sunod-sunod ng wakwak na para bang may pato kami sa loob ng bahay. Agara namang napabalikwas ng bangon ng aking ama nang matalunan nito ni Inay dahil sa takot nun. Tiyak akong nakita din ni Inay ang nakita ko kaya napatalon ito kay Itay. Grabing takot at kaba talaga ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pakiwadi ko'y lalabas na sa dibdib ko ang puso ko sa bilis ng pagkabog nito at hindi na ako halos makahinga. Dali-dali naman akong hinila ni Inay patungo sa kanya na nakasiksik na sa gilid ng kama. Pagkatayo naman ni Itay ay nagmadali itong lumabas ng silid, nagtungo sa kusina namin para kumuha ng panlaban. Hindi na kami magkandamayaw ni Inay sa takot na nararamdaman namin nun. Pagkabalik ni Tatay ay may dala-dala itong itak at isang darapon ng asin. Mura ng mura ito at galit na galit. Maging si Inay ay galit na galit din sa nilalang. Saglit na natahimik ang buong paligid namin nun. Nitunog ng kuliglig o ingay ng palaka. Wala ka talagang maririnig sa buong paligid namin. Tanging patak lamang ng ulan sa bubungan ang maririnig mo nun. Kakaibang katahimikan yon na para bang may nagbabadyang kapahamakan. Kaya naman iniabot ni Itay ang hawak niyang itak kay Nanay at may kinuha ito sa bag niyang pinangpapasok sa trabaho. Nasa silid tulugan lamang din namin yon kaya kitang-kita kong isang latigo ang kinuha niya mula ron. "Ano yan? Ano na namang magagawa ng tali na yan laban sa pesteng aswang na yan?" tanong ni Nanay. "Buntot ng pagi to. Mas epektibo to laban sa mga nilalang na yan. Siguradong isang tama lang nito. Lalatayan na agad yung hayop na yan." Ilang sandali pa ay muli na naman naming narinig ang huni ng wakwak. Napakahina na lamang nito na parang nasa tabi lang namin at bumubulong nun. "Maganda kayo. Hindi yan titigil agad hindi nakukuha ang pakay niya," wika ni Tatay. Mas lalo naman kaming kinabahan sa sinabi niya dahil hindi namin alam kung ang bata ba sa sinapupunan ni Nanay ang nais ng nilalang na yon o ako. Sa kadahilan ng pakiramdam ko ay ako ang pakay ng nilalang dahil sa akin lamang ito nagpaparamdam. Maya-maya pa, bigla na lamang may napakalaking daga ang tumambad sa pinto ng kwarto namin.
Yun yung dagang nakita ko na sinabi ko kay inay. Sa gulat ay napaakyat kami ni inay sa papag. Napakalaki kasi talaga noon na para bang mas malaki pa ito sa pusang mataba. Gaya ng nakita ko ay nakakalbo na rin ang balahibo nito at halos lumuwa na ang malalaking kulay pulang mata. Kitang-kita din namin ang nagtatalasan nito mga ngipin. Akmang tatayo na ito at tatalon sa kinaroroonan namin nun. Sinalubong ito ni Itay ng paghampas ng latigong hawak niya. Pero napakaliksi nun at hindi agad natamaan ng aking ama. Kahit na hinahambalos na ito ni Itay ay talagang kami ang punteriya ng nilalang at sa amin nakatuon ang atensyon nito. Gustong-gusto talaga nitong makalapit sa amin ni inay nun. Nakipaghabulan pa si Itay sa daga hanggang sa tumalon nito ng pagkataas-taas patungo sa amin ni inay. Mabuti na lamang at naiwas-iwas ni inay ang hawak niyang itak. Tinamaan ang dagang yon. Natalsikan pa ako ng dugo nito, Sir Seth. Pero hindi yun naging dahilan para hindi makatakbo paalis ang daga. Maliksi pa rin ito. Tumakbo palabas ng bahay. Nang sundan ni Itay ang daga ay dumaan ito sa pinto ng likuran ng bahay namin. At doon lamang naalala ni inay na nakalimutan niyang isara ang pinto na yon. Kaya naman dali-daling isinarang maigi ni Itay ang pinto doon. Grabing takot talaga ang nararamdaman namin ng mga sandaling yan, Sir Seth. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng katok mula sa pinto ng bahay namin sa harapan. Nagdadalawang isip pa si inay at Itay kung bubuksan yun pero nang marinig namin ang boses ng kapitbahay namin si Mang Atong, agad itong pinabuksan ni tatay. Pagkakita namin kay Mang Atong ay nagtanong ito kung ano ang nangyayari sa amin sa loob ng bahay nun. Naririnig niya kasi umano ang kalabugan at sigawan namin. Inakala pa ni Mang Atong na nag-aaway si inay at Itay. Sa kadahilan ng hawak-hawak pa rin ni inay ang itak na may bahin ng dugo nun. Habang si Itay naman ay may hawak na buntot ng pagi. Niluban kami ng aswang. Mabuti na lang at hindi kami tuluyang nabiktima nun. Kaya pala kanina pa kami nakakarinig ng kakaibang ingay dito sa inyo. Halika, hanapin natin yan. Tiyak akong hindi pa nakakalayo yan. Sagot ni Mang Atong sa sinabi ni tatay. Agara namang sinabi ni Itay na nakatakas na ang nilalang at mahirap na kung hahanapin pa nila at kalaliman na ng gabi. Ilang sandali lang din nang tumila ng ulan ay naglabasan na ang mga kalapit-bahay namin para makiusisa sa nangyari sa amin nun. Maliban na lamang sa matandang si Aling Rosana. Tahimik at madilim pa rin ang bahay nito. Nang tanungin ng mga kapitbahay namin kung namumukhaan man lamang daw ba namin ang nilalang na yon o may idea man lamang kami kung sino yon, ay nanatiling tikom ang bibig ni inay. Nawala din ang pagiging madaldal ko ng mga oras na yon. Dala na rin siguro ng takot na nararamdaman ko. Matapos ang pangyayaring yon ay bigla na lamang nawala na parang bula si Aling Rosana. Maging ang anak nitong dumadalaw sa kanyang inuupahang bahay. Walang ka-idea kung saan nagpunta ang kanyang ina. Simula nang mangyari yon ay hindi na kami muli pang nakaranas ng kababalagan. Pero kahit ganun pa man, hindi kami nagpakampante. Lalong-lalo na sa mga bagong taong nakikilala at nakakasalamuha namin.